Kapatid, Monday na naman! Yung iba ay napapahari kanina. Pero nung naumpisa na nga ang mga gawain at eto na, unti-unti na, ilang oras na rin nagtatrabaho. Aba, okay na. Pasok na ang enerhiya. Kaya naman po ngayon ay break time na. Ayan, at syempre sa pagbe-break time, hindi na nga po nakasimangot, hindi na po nalulungkot dahil nandito na rin ang programang Puso sa Puso, ang laging tapatan at usapan. Ito nga po ang Heart to Heart. Kaya naman sa oras na ito, halika na, mag-share na mag-share. Ayan, at syempre pauna na nga po ang aming pasasalamat na naman sa inyong mga busy nung weekend. Opo, sa mga busy nung weekend na magpadala ng inyong mga sulat, ng inyong mga kwento, ng inyong mga liham sa amin. Salamat po sa inyong pagtitiwala mga kapatid, sa lahat ng mga may bagong padala sa aming dearkuyapoy@gmail.com. Sa email at syempre dun din sa mga nag-follow, sa mga nag-like, sa mga nag-join sa H2H Conversation Official at nag-private message na ng kanilang mga kwento. Salamat po sa inyo. Thank you very much. Yan, pero syempre lalong thank you very much sa lahat ng mga organizers ng UP Los Baños Gandingan Awards. Opo, ang 18th UP Combrodsok Gandingan Awards. Ulitin ko lamang po sa mga nanalo natin ang Best FM Radio Program Host DJ Chacha. Ang Most Development-Oriented Magazine Program Ted Filon and DJ Chacha sa Radyo 5. Talaga naman. Most Development-Oriented Investigative Story Thinking About LT segment. Ayan, drama ng Mafia. At syempre, ang Most Development-Oriented Radio Drama Sana Lourd. At si Lourd de Vera bilang Gandingan ng Edukasyon Awardee rin. Tignan nyo naman napakagandang linggo ng panimula para sa buong 92.3 Radyo 5 True FM. Kaya naman, pakitaan nyo naman po kami. Paramdam nyo naman sa amin ang isang maganda rin pasok ng panibagong linggong ito para sa ating lahat. I-share na i-share ang ating live stream now na. At i-ready nyo na rin ang ating mga numero para sa inyo pong mga magiging payo, para sa inyong suhestyon, para rin sa inyong mga pwedeng mga tanong sa ating mga kausap mamaya. Ito po ang ating mga hotlines, 8631-5788 o kaya naman ay ang 8631-6674. Para yan sa H2H Confessions at ganun din sa Dear Kuya Poy natin. At syempre, ang ating love question of the day, huwag din kalilimutan na sagutin. At dahil nga po 15 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali, wag na natin patagalin pa. Umpisa na natin ang tapatan ngayong medyo makulimlim na tanghali dito sa atin sa Metro Manila, no? Kaya sige, i-enjoy natin ang kulimlim na yan. Dati nag-aalala pero ngayon parang nagpapasalamat ho tayo. Medyo maulap ang himpapawid. Relax muna tayo dito. At makinig dito sa True FM. Kaya eto na, kapatid, ang ating H2H Confessions. Problemado ngayon itong ating kapatid na si alias Edgar. Wala na kasi raw siyang naitatabing pera para sa ipon. Hanggang ngayon kasi hindi pa rin daw alam ni Edgar kung papaano nga ba sasabihin sa kanyang girlfriend na si Paula. Na kahit paminsan-minsan man lang ay mag-KKB muna sila o kanya-kanyang bayad sa tuwing lumalabas para mag-date. Ang depensa kasi ni Edgar, kinukulang daw kasi ito sa pang-araw-araw na gastos sa tuwing nagagalaw nga sa pang-date ang kanyang kinikita sa trabaho. Kaya naman Edgar, halika na, mag-usap na tayo. Magandang tanghali sa'yo, Edgar! Magandang tanghali po kayo, Poy. Edgar, ano bang pinagkakaabalahan mo sa buhay? Trabaho lang po, tas puro gala.
Ayun nga, anong trabaho mo? Ano lang sa empleyado po ng ng Kaiser. Aha, pribadong kumpanya. Apo. Kumusta ba ang kinikita mo buwanan? Above minimum ka naman, above minimum wage. Yes po. Ba't sabi mo kanina kung anong pinagkakaabalahan mo yung magtatrabaho lang tapos gala? O alam mo na pala, pagka gumagala, alam mo na pagka lumalabas tayo sa bahay natin, may gastos na agad yan. Ba't naman gala ka pa ng gala? Dahil po sa Sa girlfriend. Yes po. Gano'n na kayo katagal nitong si Paula? 1 month pa lang po. Bago pa lang naman pala eh. O ibig sabihin, 1 month pa lang, medyo napapareklamo ka na, medyo nagiging magastos yung pagde-date nyo. Gaano ba kayo kadalas na lumabas nitong si Paula sa loob ng 1 linggo? 3 beses po. Bakit Minsan 4. Minsan 4. Halos araw-araw ha? Kumpletuhin nyo na kaya? Sandali, sino ba nagre-request dito mga pagde-date na to? Ikaw o si Paula? Si Paula po. Siya mismo ang naghihila sa'yo na lalabas kayo. Saan naman kayo nagpupunta? Saan kayo nagsususuot ni Paula? Minsan sa mall, minsan sa Enchanted, yung pinaano namin. Ayun. Pagkatapos, lahat ng gastos doon, nag-share ba siya sa'yo? Nag-attempt ba? Hindi po. Namamasahe ka? Namamasahe po kami lahat. Ako po yung gumagastos lahat. Ikaw ang gastos sa lahat. Ano ba kasi ang pakilala mo naman dito kay Paula? Baka naman ang pakilala mo sa kanya talaga mapera ka at marami kang oras, marami kang mahuhugot. Hindi po ganun hindi ko po ganun. Sabi ko simple lang po. Simple lang ako. Simple lamang ang pamumuhay. Ikaw ba, bukod kay Paula, bukod sa sarili mo, meron ka pa bang pinagkakagastos ang iba? Nangungupahan ka ba? Yes po. Ibig sabihin nagdedelikado na baka magalaw din yung pang-upa mo. Nga po Kapag? Tinatabi ko, pero napupunta rin sa kanya. Kaso nga, 1 buwan pa lang. Ibig sabihin, excessive yung paggastos mo. Alam mo, para sa iba, hindi malaking issue itong pinoproblema mo, no? Pero for someone, ako naintindihan kita pare, Edgar. Ayan, hindi maliit na bagay ito, lalo na at ikaw ay nagpapakitang gilas pa dito sa babae na nililigawan mo pa rin. Andyan pa rin naman kayo, di ba? Kasasagot lang sa'yo. Sabi mo, 1 month. Kayo na mag-on. So, you're trying to impress your new girlfriend. Ayan. Pero, nandun pa ho tayo sa stage na ayaw mong mapahiya. Pero, wala naman ding masama kung sasabihin mo sa kanya, Edgar. Ha? Na, sabihin mo, baka naman pwede, wag na muna tayong maglalayo, wag na muna tayong, medyo kinakapos ako sa budget Hindi mo ba masabi yun sa kanya? Naiiya po rin po ako pag sinabi ko sa kanya baka hiwalayan ako. Naku, ba't ka naman hihiwalayan? Kaya nga tinatanong ko sa'yo kanina, kumusta ba yung pakilala mo sa kanya? Baka ang pakilala mo nga, di ba, ay mapera ka, marami kang mahuhugot, malalim ang balon ng kwarta. Yun nga, wag. Wag ganun. Sabihin mo kapag medyo hindi ko kaya, medyo wala akong budget ngayon para sa ganyan. Wala namang masama doon, Edgar. Kahit pa nga gusto mong i-impress itong taong ito. Sa tingin mo ba si Paula naman ay makikinig sa ganyan na paliwanag? Yes po, makikinig. Kasi o kaya mayroon namang ibang mga option. Wag naman masyadong magarbo yung pag-aano ninyo, no? Yung mga pinupuntahan na mga lugar. Ano ba naman yung sa bahay ba nila Paula ay welcome ka? Yes po. Welcome ka naman pala. Pero hindi pa kayo nakatambay doon. Maghapon, bili lang kayo ng murang merienda. Nakaka na naman po. Pero ang gusto niya po kasi talagang
lumabas. Wala bang pinagkakaabalahan sa buhay si Paula? May trabaho rin ba siya? May trabaho po, pero di naman po niya sinasabi kung ano po yung trabaho niya. Nako, di mas maganda na tanungin mo kung ano muna yung trabaho nitong si Paula. At sa susunod, alam mo, wag kang mahihiya na magsabi na medyo kakapusin ako sa budget kapag lumabas tayo ngayon. Wala masama doon. O mas ako, kung matino ang karelasyon mo, mas ma-appreciate ka kapag nagsasabi ka ng totoo. Pero kapag doon mo pa nga siya mas makikilala kung ano ba ang habol niya lang sa'yo, yung bang paglabas-labas niyo, yung pagde-date niyo, yung panlilibre mo, ganyan. Pero kapag hiniwalayan ka dahil lang sa sinabi mo na baka pwede namang KKB tayo, oo, 50-50 tayo sa bayad muna kahit sa pamasahe lang o sa entrance, sa kung anumang amusement park na gusto mo. Yung ganun, 'di ba? Mas maganda makilala mo rin yung tao kaysa naman sabi mo nga wala kang maipon. Syempre nag-iipon ka rin para sa kinabukasan mo. Wag naman kapag nagkasakit ka, baka pambili man lang ng gamot wala kang mahugot. Hindi naman maganda 'yon. Tama? Tama po. Ayan, kaya mas maganda na tsaka isang buwan na kayo. Alam niya ang lahat na meron kang trabaho, alam niya ang lahat ng ins and outs ng kwarta mo, pero siya hindi mo alam kung anong trabaho, ano yun? Oo, wag naman. Dapat alam mo rin. Okay? Yes po. Okay. Oo, ikaw ba, kung mabibigyan ka ng pagkakataon, practice tayo, ha? Practice tayo. Papaano mo sasabihin dito kay Paula? Yan na lang may tutulong ko sa'yo. Kunyari ako si Paula, ha? Ha? Game ka? Kunyari ako si Paula. Tapos, sasagutin mo ko na hindi pwede. Okay? Edgar, labas naman tayo. Pwede naman sa susunod na lang. Bakit naman sa susunod? Gusto kong gumala ngayon Nagkukulang na ako sa budget pwede naman kasi pambabayad pa ako ng upa. Pang mga pang-araw-araw ko pa. Hindi mo naman yata ako mahal Ayaw mo na akong gastusan? Hindi naman sa ganun. Kailangan ko rin ng pang-araw-araw ko rin. Hindi naman ako ganun. Paano yan? Ano na lang gagawin natin kung di tayo aalis? Kung di tayo gagala? Meron naman sa susunod. Meron pa namang ibang araw. Gusto ko nga may gawin ngayon. Gusto kong lumabas ng bahay ngayon Hindi naman, pwede naman sa susunod. Ha? Wala na rin akong budget Wala akong budget? Hindi ba tayo pwedeng tumambay kahit dun sa waiting shed dyan sa labas? Pwede naman. Kung sa inyo, pwede naman sa inyo sa bagay, pwede rin naman dito sa amin. Kaso ang daming tao dito sa amin sa labas na lang. Pwede naman tayo sa labas. Pero di naman tayo ganung gastos na malaki. Yeah. Gastos ng Ganon. Matuto kang sumagot. Kasi medyo ganun ba kausap si Paula? Maraming tanong. Opo. Para hindi ka na basta makasingit. Opo. Ganyan. Hindi ko rin po sagot-sagot yung iba. Pero sabi ko nga sa iyo, it's just a matter of explaining yourself also and telling your partner the truth. Wag ka mahirap mahirap magpakilala. Don't pretend to be someone you're really not. Yun lang yun. Kapag ka talagang hindi mo kaya na ibigay sa kanya yung ganitong halaga ng mga ine-expect niya sa'yo, wag na lang. Kasi madidisappoint siya, madidisappoint ka lang rin naman sa kanya. Tsaka, wag ka mag-alala. Sa pamamagitan yan, sa pamamagitan ng pagiging totoo mo sa kanya, paring Edgar, mas makikilala mo kung tama ba ang desisyon mo, at mas makikilala mo rin itong si Paula. Malay mo naman, willing naman pala siyang, sige na nga, mag-share tayo, o kaya ako na, sagot ko na, samahan mo lang ako. Yan, yung mga ganyan. Pero mas maganda talaga, alam mo, kung pumirmi kayo sa isang lugar. Kasi sa ngayon talaga, kahit pa naman dati, pag lumabas ka na ng bahay, mamamasahi ka, tama? May gastos. Yes po. Hindi kayo nagbaon ng tubig.
Bibili kayong tubig. Magkano na tubig sa mall ngayon? 25 pesos? 20 pesos? Yes po. O, di ba? 25. May gas. O, 25. May gastos na. Nagutom pa. Ayan na. Kahit sabi mo yung tusok-tusok lang, ilang pirasong kwek-kwek, mahal na rin, ha? Mas 50 na rin po, maabot. Mahal sa inyo, ha? Ang kwek-kwek, nasa 5 piso na isa. Yan. Yan nga yung mga sinasabi ko sa iyo. Hindi naman na rin biro. In as much as gusto natin ma-enjoy yung company ng ating bagong boyfriend, ng bagong girlfriend, marami namang paraan na magawa yan sa pamamagitan ng pag-uusap nyo o yung simpleng pagmimerienda. Kung marunong ka magluto, ipagluto mo siya, dalan mo sa bahay nila, ganyan, at dalan mo rin yung iba niyang mga kamag-anak. Ganon yun. Diba? Mas maganda, mas simple, mas masaya. Tsaka mahirap yung sasanayin mo yung partner mo sa magarbong labas ng labas. Naku, baka maging problema mo yan. Baka mamihasa. Yan yung narinig natin sa mga matatanda, di ba? Tayo bilang mga bata, ayaw tayo ng pinamimihasa doon sa masyadong convenient, masyadong hindi nahihirapan na buhay dahil mahirap na yun ang makasanayan natin. Dapat matuto ring magbanat ng buto. Ganyan, o mag-share din. Okay? Yes po. Sige. Meron ka pa bang itatanong, Edgar? Wala na? Wala na po. Wala naman. Okay. May mga babatiin ka ba? Wala na po. Wala naman. Sige, good luck ha. Maging tapat ka lang doon sa yung kay Paula. Ayan, na medyo kinakapos ka na rin sa budget mo sa kanya. Pero sa pagmamahal, di ka naman kinakapos sa kanya. Ha? Hindi naman po kayo po. Hindi naman. Mas maigi yun. Sa budget lang kinakapos pero sa pagmamahal ay punong-puno naman. Ganon naman yun. Love question of the day. Ang love question of the day natin, anong biggest challenge na nga ba ang nalampasan mo na sa isang relationship? Ayan ha, yung iba dyan, iniisip lang itong present lang. Baka katulad kayo nung kausap natin kanina, si Edgar. Nag-uumpisa pa lang. Pwede naman dun sa mga nakaraan nyo na. Nalampasan nyo pa rin, lalo na kung siya mismo, yung ex nyo, yung malaking challenge. Pakalaking problema. Ayan. Eto, sabi niya Mary France, yung biggest challenge ay yung natauhan ako sa pagiging tanga ko sa kanya, Kuya Poy. Yung mga kaibigan ko kung ano-ano na ang payo sa akin, kulang na lang ay patayuan ako ng rebulto sa tabi ni Rizal dahil sa pagiging tanga ko. Pero hindi ko sinunod kasi nga mahal ko siya noon. Pero noong natauhan ako, ginawa ko na rin yung nararapat kong gawin. Hindi naging madali pero nagawa ko pa rin. Ay, salamat naman. Ganyan talaga, no? Kapag ka in love ka, kahit pa ang papangit na sinasabi ng ibang mga taong nakapaligid sa inyo, hindi mo yung makikita kasi mahal kita eh. Ayan, sabi naman ni Tochi Gray, actually wala pa naman sa ngayon, pero sana yung monthly credit card bills. Ayun. Oo, yun yung yun yung biggest challenge sa relationship. Bakit? Sino bang kaskas ng credit card ninyo? Masyado bang ganado ang partner mo? Teka lang ha. Hinay-hinay naman. Sabihin mo rin sa kanya. Share naman tayo. Magaling kang magkaskas. Kapag ka magbabayad, bayad din. Ayan, sabi naman ni Renato Santillan. Sabi niya, ang biggest challenge na nalampasan ko ay yung nagsabi siya na buntis siya. Ano ba to? Nalampasan dahil hindi pa kayo handa nung panahon na yun, pero napanagutan ba, Renato? Sana naman napanagutan. Kung ganoon, talagang mga nakakagulat, no? Hindi nyo inaasahan, naku, makakabuo pala tayo sa murang edad natin, sa bata-bata pa natin. O kaya sa hindi pa kayo nakaplano. Ayan, pero kung pinanagutan naman, push lang. Si Corey, sabi niya, ang biggest challenge na lalampasan ko na ay yung tatanda na tayo. Ano to? Di ba papunta tayo dyan? Nalampasan ko na yan na siya pa rin. Yung pala yun. Sabi ni Corey.
Yung pagtanda together. Dahil nga yung iba, no, tumatanda nang hindi na magkasama. Ang sweet naman nun. Pero itong si Corey, sabi niya, yung pagtanda namin, nalampasan ko na yan, na siya pa rin. Ang sweet naman. Galing! Samantala, ito pa ang iba. Ang biggest challenge na lalampasan ko sa isang relationship, sabi ni Darwin Rosel, ay yung fear of being rejected. Kasi I've been there so many times na meron ako nakilala na someone special to me. Oo nga naman, mahirap yung ma-reject ka na lang palagi. Yung paminsan-minsan, okay lang yan Pero yung sunod-sunod yata yung pagkaka-reject sa'yo, naku, mahirap din yan. Ito naman, si Rodessa Javier, sabi niya, yung paulit-ulit na niloloko. Naku, yan talaga ang mga biggest challenge. Ayan, at syempre, eto naman, meron ding, wag na lang pong ilagay ang pangalan ko. Ayan, nag-PM. Alam mo naman, Kuya Poy, na ang biggest challenge para sa amin ng jowa ko ay yung sinubukan kaming sirain ng ibang tao para magkahiwalay kami. Pero, push pa rin kami. Yung mga ganoon, yung mga may mga naninira. Naku. Yan ang isa rin sa mga kala mo sa una ay simple lang pero talagang it'll cost you big time kapag ka naman naging mahina ka as a partner sa mga paninira na galing sa ibang tao na wala namang kinalaman supposed to be sa relationship ninyo. Yan yung mga ganyan. Naku, maraming salamat po sa inyong mga kasagutan at huwag niyong kalilimutan ang mga sumagot kanina sa ating H2H Confessions dito sa ating Love Question of the Day at sa mga sasagot din, sasali sa comments at magbibigay ng inyong payo sa ating Dear Kuya Poy. Maaari po kayong manalo ng Sulit TV Box. Ia-announce namin yan bago matapos ang ating programa. Dear Kuya Poy, Dear Kuya Poy, magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga palaging nakatutok sa programang Heart to Heart ng 92.3 True FM. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Beng, 23 years old mula dito sa QC. May boyfriend ako ngayon na itago na lamang natin sa pangalang Harvey, 28 years old. Currently, 5 taon na rin ang aming relasyon ni Harvey. Maayos naman ang pagsasama namin ng boyfriend ko, Kuya Poy. Siyempre, hindi naiiwasan ang konting tampuhan pero all in all, wala naman akong naging matinding problema sa kanya. Not until nagsimulang mag-carpool ang jowa ko. Ayon kasi kay Harvey, nakakatipid kasi siya sa paggamit ng gas sa tuwing may kasabay ito sa biyahe after work. Kumbaga, side hustle niya ang carpooling. And somehow, meron din siyang kikitain sa ganoong klase ng racket. Bilang kanyang boyfriend o bilang kanyang girlfriend, ay suportado ko naman ang desisyon niya. Wala rin naman akong nakikitang mali sa gagawin niya, kaya okay lang din naman yon, Kuya Poy. Mas makakatipid siya. Ang totoo nga niyan, sa tuwing may pasahero siya ay nagagawa niyang isend sa akin yon para maiwasan ang pag-overthink ko raw every time na may isinasakay daw siyang makakasabay na pasahero. One day, may nakita akong bagong name sa contact list ni Harvey. Eric ang pangalang nakaregister sa cellphone niya. Tinanong ko kung sino si Eric. Ang sabi niya lang sa akin ay katrabaho niya lang daw yon. Nagsabi rin kasi sa kanya ang jowa ko na gusto nitong magpa-carpool after ng duty nila sa work ni Harvey. So okay naman, wala naman dapat akong ipag-alala. Kahit papaano nabigyang linaw din sa akin kung sino nga ba itong si Eric. Kuya Poy, akala ko okay na yon. Pero nang isang beses na magpasundo ako sa kanya, pakiramdam ko, Kuya Poy, si Harvey ay para bang naging aligaga matapos kong magpasabay sa sasakyan niya.
Nung una, ayaw niya pa akong isabay sa carpool niya dahil may isasakay na raw siya. Sabi ko naman, wala namang problema sa akin yun na may kasama kaming iba sa biyahe namin. Pero eventually, natuloy din naman kami. Pero ilang sandali lamang ang nakalipas, ay may tawag na ng tawag sa phone ng boyfriend ko. Si Eric pala. Gusto rin kasing magpasabay, kaya ang ending, dinaanan na rin namin si Eric sa kanila. Nang makarating na kami sa pagsusunduan niyang si Eric, laking gulat ko, Kuya Poy, nang madiskubre kong ang Eric na nakasave sa phone ni Harvey ay babae pala. At ayon sa kanya, Erica raw ang pangalan niya. All this time, babae pala ang pasahero ni Harvey. Kaya nga sa buong biyahe namin ay hindi ako umiimik sa boyfriend ko hanggang sa makababa na ako. Sa totoo lang, nagngingit-ngit ako sa sama ng loob matapos kong malaman ang totoo. After nang nangyaring yon ay sunod-sunod na texts at tawag ang natanggap ko mula kay Harvey. At panay ang hingi niya ng sorry. Kaya pala ayaw akong isakay sa sasakyan ng lalaking yon kasi may isinasakay pala siyang ibang babae. Ang akala kong Eric ay Erica pala ang totoong pangalan. Sobrang tindi ng sama ng loob at tampok ko, Kuya Poy. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin pinapansin si Harvey maski ang mga tawag niya ay nire-reject ko. To be honest, hindi ko alam kung mapapatawad ko pa ba siya sa ginawa niyang panluloko sa akin. Paano na lang kung hindi ko nadiskubring babae pala yung Eric na nasa phone niya. Maraming salamat sa pagkakataong mapili ang kwento ko bilang tampok ninyong storya. Umaasa po ako na sana ay makatanggap ako ng payo mula sa inyong programa at sa iba pang nakikinig ng H2H o Heart to Heart. Lubos na gumagalang, Beng. Especially for you. Kung talaga namang i-feel natin yung nararamdaman nitong letter sender natin na si Beng, parang inuunti-unti mo pa ako. Ba't naman sinimulan mo pa sa pagpapalit ng pangalan yung isang tao tapos hindi ka mapakali yung pala iniba? Alam mo, lumang ano na yan, ha? Lumang trick na yan para sa mga kalalakihan na nagnanais sa manloko. Oo, yung papalitan nyo ng pangalan ng lalaki, yung itinatago yung luma na yan eh. Lalo pa na kapag duda yan. 'Di ba? Sabihin nyo, tropa, pero sa mga pictures, sa mga hindi nyo na maipakita. Nasaan dyan yung tropang mong si Eric. Ayun pala, babae naman pala talaga siya. Ayan, well, talaga namang si Beng, ang ating letter sender, ay merong karapatan para magtampo dahil legitimate naman pala ang kanyang nararamdaman na selos. Oo, ayan, pero feeling ko itong si Harvey ay talagang pumuporma-porma rin dun kay Erica. In the first place, hindi gagawin ng isang lalaki na itago ang pangalan ng isang tao na hindi naman kailangang itago. Yan. Ibig sabihin, meron pa siyang ibang gusto doon sa carpooling na ganyan. Oo nga, nakakatipid ka, pero doon sa baka naman mawala pa yung karelasyon mo, tigilan mo na yan, Harvey. Ganun na lamang, Beng, ang isa sa magandang option na i-offer mo dito kay Harvey. Kung gusto niya talagang bumawi, tigilan mo muna yung pagtitipid mo sa gasolina, magpakaayos ka muna. Bumawi ka muna kung talagang walang something with Erica. Ganoon na lamang muna yun. Pero kung hindi niya pa rin maibibigay, hindi niya pa pwede sa ngayon na sabihin na for practical reasons, makatipid sa gas o sa diesel, ganyan, para ipagpatuloy ang carpool, muntik na muntik na masira ang inyong relationship. Well, actually, sa ngayon ay sira ng dahil dyan sa pagsisinungaling na yan ni Harvey. Pero sige, kung hindi ka pa handa na makinig sa kanya mga paliwanag, Beng, go ahead. Okay lang yan.
Kapag the moment na pwede ka na makinig sa kanya, makipag-usap ka, have a sit down, tsaka mo na lang gawin yun. Okay lang rin. Hindi naman minamadali dahil hindi rin naman basta-basta yung ginawang panloloko sa ni Harvey. Meron o walang nangyayari behind your back at type niya lang yung si Erica, pero yung rason lang mismo ay napakabulok, napakapangit. Ba't mo iibahin yung pangalan at sinasabi mo na lalaki, yung pala naman na isang babae na katulad mo. At hindi siya mapakali nung isasabay ka. Ayun yun. Kaya naman, sa ngayon, ayoko na muna mag-overthink. Sabi ko nga, yung mga pangyayaring ganito, nakakainis man, pero baka blessing in disguise pa. Dahil nalalaman natin kung ano nga ba ang kalidad ng pagmamahal ng tao na nagsasabi na mahal nila tayo. Katulad nitong si Harvey. Ito yung pagkakataon mo, Beng, para i-assess kung gaano katotoo yung totoong o yung true love na sinasabi niya na para sa'yo. Okay? Ayan, sa ngayon, take it easy. Relax na lamang muna. 3 minutes before 1 p.m. Yan na nga po ang ating tamang oras, mga kapatid. At syempre, maraming salamat sa iyong liham dito sa ating Dear Kuya Poy. At sa ngayon naman, announce na nga po natin ang ating winner ng Sulit TV Box. Mula sa Makati. Ayan si Rodessa Javier ng Makati. Ang kanyang kasagutan ay nagmula sa Love Question of the Day. Congratulations, Rodessa Javier. At syempre ang aming pakiusap po doon sa mga nananalo dito sumagot po kayo doon sa aming mga messages. Okay? Sagot po kayo sa aming messages at 24 hours, within 24 hours ang palugit natin. Kasi kukunin namin mga detalye, taga saan kayo, anong tunay na pangalan. Syempre yung mga nasa Facebook, hindi naman minsan yan ang tunay na pangalan. Kaya makipag-coordinate po kayo within 24 hours dahil kapag hindi, i-void natin yung panalo ninyo ng Sulit TV Box at ibibigay natin sa iba pa nating mga kapatid na mas deserving. Manatiling nakatutok dito lamang sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo.